isang napakabuting pagbati po ang aming pinararating o pinaabot sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na itinayo ng Panginoong Jesucristo. Sa aming pong pagtatalakay, meron po ang mga kapatid na magtatanong na ito'y magbubukas sa kaalaman ng marami at sa maraming nagtatanong. At ito po ay niloob ng Panginoong Jesucristo na magkaroon ng talakayan na magbibigay ng karagdagang kaalaman at unawa sa marami nationwide, worldwide. At meron pong kapatid na magtatanong na isang napaka-dalisay na pagtatanong na ito po'y kukunik sa napakaraming listeners at magiging participants ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo po'y inihahanda na ng ating Panginoong Jesucristo at iniimbitahan na tayo sa kanyang programa sa Banal na Bundok ng Sayon. Tayo magsipunta at makinig at maglagap ng paniniwala, sapagkat nararamdaman na po natin na umiikot ang salot sa buong sanlibutan sa napakaraming bansa. Maliwanag po ba? Amen. Sa iba't ibang dako ng mga bansa ay talagang nararamdaman natin ang salot, ang mga lindol, ang taggutom. Naunawaan po ba natin? Ang kaguluhan at talagang kalituhan sa paniniwalang espiritual. Talagang napakarami ng gustong makaunawa na makapaglingkod ng talagang tapat at totoo, tunay na kaya tayo naglilingkod, hindi sa ating sarili tayo na gusto, kaya tayo naglilingkod. Alalahanin natin yung sinabi sa Aklat na Juan, chapter 15, verse 16. Hindi tayo pumili at tumawag sa Panginoong Jesucristo. Siya po ang tumawag at pumili sa atin upang ihalal tayong isang matibay at matatag na kaharian. Amen. Maliwanag po ba, mga kapatid at mga kaibigan? Unawain po natin mabuti yung programa ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Sapagkat meron pong talakayan na magbibigay ng impluensya sa ikaliliwanag ng katanungan at tatalakayin natin. At sasagutin naman tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na kasulatan. Sino po ba ang kapatid na magtatanong doon sa magiging talakayan natin? Kapatid, napakadakila po na dumating sa atin ng ganitong napakadakila ng mga katanungan upang patuloy na bigyan linaw sa atin ang Panginoon ang isang kaharian na hindi magigibak na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propesiya, sapagkat sa isang eksena o sa isang tagpo na nagkakatikong-tipo ng mga apostol, dilapitan nila ang Panginoong Jesucristo at ipinamala sa Panginoong Jesucristo yung templo na itinatayo ng mga kamay ng tao. Kaya't nasusulat po sa Aklat ng Mateo, sinabi naman po sa kanila ng Panginoong Jesucristo ron na ganito po ang sinabi. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila sinabi sa mga alagad po ito po yung eksena. Hindi ba ganin nyo nakakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ibig kong sabihin, mga kapatid, ayon po sa ipinapaaninaw sa atin ng kasulatan, may kagibaan pong magaganap sa sanglibutan. Ngayon, mga kapatid, mayroon pong propesiya na ibig linawin ng buong mundo. Kung magkakaroon ng kagibaan ng mga kaharian na itinatayo ng mga kamay ng tao, ano po yung propesiya na sinasabi sa aklat ng Daniel na masusumpungan po sa aklat ng propeta Daniel, Kabanata 2 at talata 44, na may sinasabi pong kaharian dito, mga kapatid. Ang tanong po ay ganito, sinasabi po ng kasulatan at sa mga kaarawan ng mga haring yaon, kapatid, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin
at lilipurin niya ang lahat ng kaharian ito at yaoy lalagi magpakailanman. Kaya napakadakilang talakayan mga kapatid, sapagkat may sinasabi ang kasulatan ng mga magigibang kaharian at mayroon namang propesiya na ang Diyos ay maglalagay ng kaharian na hindi magigiba kailanman. Ngayon pumasok yung unang katanungan, kaya po binubuksan natin ang talakayan sa unang katanungan. Kapatid, yung unang katanungan, pakibasa po sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Ito po yung isang katanungan. Ano po ba ang pangalan ng kaharian na ilalagay ng Diyos sa sangkalangitan na hindi magigiba? Napakadakila po nun, kapatid. Ito ang punto. Ano ang pangalan ng kaharian? Liwanagin po natin mabuti. Doon sa tanong na binasa ni kapatid na Tirso sa paniniwala natin bilang mga hinirang at pinili ng Panginoong Kristo na saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Yung po bang kaharian na magigiba na yan yung po ba mga konkretong building po ba magigiba na yan? O ang lilipas dyan yung paniniwala ng maraming nagtayo ng organisasyon. Amen. Sa maliwanag po na ang magigiba na sinasabi ng Panginoong Kristo doon sa mga banal na alagad na nagsipagtanong mga banal na alagad, ang magigiba po at lilipas yung paniniwala na maraming nagsipagtayo ng iba't ibang uri ng mga kaharian dito sa sanlibutan na pawang lilipas yung mga aral na kanilang ipinapangaral. Amen. Ngunit ito pong tanong na binasa ni kapatid na Tirso, ano ang pangalan ng kaharian na ilalagay ng Diyos sa sangkalangitan na hindi magigiba? So, ibig kong sabihin sa talakayan natin, yung hindi magigibang kaharian na ilalagay ng Panginoon Diyos sa sangkalangitan hindi magigiba sa paniniwala. Amen. Amen. Dahil ang author at foundation ng kaharian ipinaghanda sa sangkalangitan na hindi magigiba, yung bugtong na anak na isinuro na siya po ang foundation ng ating paniniwala. Kaya po forever and ever, yung ilalagay ng Panginoon Diyos sa sangkalangitan na hindi magigiba sa paniniwala. Maliwanag po ba na ang ating Redeemer o ang ating Savior, ang author ng ating matuwid na paniniwala na iginawa tayo na aalalahanin natin at pag-aaralan natin sa pagtatalakayan natin? Amen. Ito po yung foundation ng ating paniniwala at pananalig bilang mga saksing tapat na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Ang ating pong tagapagligtas ang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Kaya ang kaharian na ilalagay ng Panginoon Diyos sa sangkalangitan na hindi magigiba sa paniniwala, ginawa ng ating tagapagligtas yung pinaniniwalaan natin. Hindi lilipas. At ito po yung ginawa niyang kapabalaghan na sa panahon ng kawakasan ay tinatalakay natin at inaalala natin yung ginawa niyang napakadakila at napakadalisay na pinaniniwalaan natin. Ito po yung binhi ng patotoo na inaalala natin sa pagtatalakayan natin, sa pag-aaralan natin. Na ginamit tayong mga instrumento ng Panginoong Kristo upang magtalakayan at magliwanagan tayo na yung bawat magiging participant na imbitado sa preparasyon na ipinaghanda ng kaharian sa langit na hindi magigiba sa paniniwala, mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin. Maliwanag po ba sa pagtatalakayan natin, sa pagkukuro-kuro o sa pagbubulay-bulay natin, na merong gumawa ng patibayan na inaalala tayo at tinatalakay natin yung ginawa ng ating manunubos upang magliwanag sa atin at magrema yung pong inaalala natin na ginawa niya na mananatili na ito sa alaala natin bilang mga nagsisipaglakbay dito sa mundo, bilang mga panauhin ng ating tagapagligtas
sa muli niyang pagparito, na meron tayong inaalalang kababalaghang ginawa niya, na nananatili ito sa puso at isip natin, lumalabas sa labi natin ang mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ito po yung spirit of remembrance na ipinapaalala niya ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Maliwanag po ba sa pagtatalakayan natin, sa pagkaaralan natin, na meron tayong patibayang inaalala sa pag-aaralan natin na hindi na ito mawawatay sa ating pusong pag-iisip. Bilang mga nagsisipaglakbay sa sanlibutan ito, bilang nakikipamayan, kaya tayo nakikipamayan, hindi tayo taga-mundo. Hindi ang mundo ang permanente nating tahanan. Maliwanag po ba sa atin? Kaya tinawag tayo mga refugees. Kaya tinawag tayo mga strangers. Dahil ginawa tayo ng patibayan na bubulay-bulayin natin, tatalakayin natin, aalalahanin natin. Naramdaman niyo ba yung espiritu ng alaala na ibinubukas na sa paniniwala natin? Na merong nangyari na 1,000 taon ang nakalipas na sariwang-sariwa sa pag-aalaala natin ngayon ng mga kanyang dinisipulo, kanyang mga hinirang at pinili at tinawag at inalis at tinubos sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kung paano niyang dinisipulo ang 12 apostol ng Kordero, gayon din niya tayo dinisipulo. Maliwanag po ba? Mga kapwa kong discipleship, siya yung humuhubog ng ating paniniwala. Siya ang dumadalisay ng ating paniniwala. Kaya po, kami po'y nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoong Kristo sapagkat binigyan kami ng talagang napakadakilang araw ng talakayan at pagtatanong at nagbubukas ng kaalaman at unawa at talagang nagpapatibay at nagpapatatag ng paniniwala sa pag-iintay at pagbabantay na kaya tayo nagbabantay at nagpupulong at nag-aaralan, nagbubulay-bulay, iniintay na natin yung muli niyang pagparito. Maliwanag po ba na yung tanong ng kanyang mga banal na alagad na yung tanda ng pagparito niya, maraming pangit tayong sa langit na makikita. Ito yung ebidensya sa muli niyang pagparito. Anong araw lumindon doon sa Europe? Anong araw yung lumindon sa Dubai? Yan o, mga sariwang-sariwang balita yan. Sa New Zealand, hindi nalingid sa atin yan. Yan yung mga ebidensya na sinabi ng ating tagapagligtas sa kanyang mga disipulo na yung pagparito niya may mga tanda. Maliwanag po ba? Kaya nga siya nagdurusa on the cross nagsakripisyo siya sa kasalanan natin Wala siyang kasalanan, hindi siya nasumpungan ng kasalanan. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Sang-ayon po ba tayo ron? Upang tayo igawa ng kasaysayan na habang nagkakaisa tayo ng pagpupulong may tinatalakay tayo sa pagpupulong natin na hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Kristo po, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na inaalala natin sa panahon ng kawakasan hanggang sa muli niyang pagparito. Datnan niya tayo na tinatalakay natin at inaalala natin yung ginawa niya on the cross na tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami na sa ikatlong araw binuhay siyang maguli. Maliwanag na po ba yung kasalanan natin at biktima tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan? Nabuhay tayo ng walang kabuluhang paniniwala sa sanlibutan. Ang pagsisisihan natin kasalanan ngayon, alipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Aminin po natin yan. Talagang maliwanag sa sikat ng araw na nakikita natin yung tanda ng kanyang uling pagparito. Ito po yung selyo ng patotoo na
nagpapatibay sa puso't isip natin na kaya tayo sineselyohan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli upang ilayo tayo sa mga salot na dumarating sa sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin, sa sino mang nakakarinig ng programa ng Panginoong Jesucristo na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Sion? May aalalahanin po yung mga naghihintay at nagbabantay. Ginawa tayo ng napakadakilang kababalaghan na habang nabubuhay tayo rito may inaalala tayong sakripisyo on the cross ng ating manunubos na tinubos tayo sa walang kabuluhang pamumuhay ng paniniwala ng sanlibutan. Eto, ngayon pa lang tayo makapag-move forward sa paniniwalang espiritual. At i-claim natin, huwag tayong mag-alinlangan kung ano man yung dumarating na salot sa buong mundo. I-claim natin at paniwalaan natin na sinabi niya yan, na sino man yung nananalig ng tapat na saksi sa pagkabuhay na maguli, hindi dadaanan ng salot. Amen po ba? Amen. Sumasang-ayon po ba tayo ron? Amen. Alam niyo yung dinaraanan ng salot? Yung pong alipin ng kasalanan at ayaw sumunod sa Panginoong Jesucristo Alam niyo, ito yung walang bayad na selyo na talagang makapangyarihan ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa bawat nakakarinig. Naunawaan po ba natin na yung genuine o yung talagang malinis at maluwalhati at walang dungis na inihandang iglesia na ilalagay ng Diyos sa sangkalangitan na hindi magigiba sa paniniwala. Banal na bundok ng Sion ang may hula ng mga banal na propeta. Luluwalhatiin ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat dito po sa perlas ng silanganan sa bansa ng Pilipinas. Matutupad ang hula ni Propeta Isaias. Bundok ng Sion ang luluwalhati sa Diyos ng Israel. Maliwanag po ba sa ating lahat? Amen. Wala pong bayad yung ginawa niyang revelasyon. Sa bawat iniimbitahan, sa bawat nakakarinig, sa bawat nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, na ang iglesia ng banal na bundok ng Sion ang ilalagay ng Panginoon Diyos sa sangkalangitan na hindi magigiba. Talagang sa pagparito ng Panginoong Jesucristo, maraming lilipas na mga organisasyon. Naunawaan po ba natin? Amen. Dahil sa nangyayaring mga kalamidad, talagang marami na ang talagang mga nag-iingat at natatakot dahil talagang yung salot ay dumilipon at lumalakas pa yung Delta variant. Kaya ang order ng ating Pangulo magpasaksak yung bawat ng injection upang may panangga sa lumalagong salot na variant. At ito naman niloob ng Panginoong Jesucristo na ihayag namin ito sa social media na walang bayad upang ang salot hindi lumapit sa atin. Kundi samahan tayo at pagpaunawaan na bigyan tayo ng katiyakan na bahagi tayo sa pagpupulong ng kanyang kapisanan na may inaalala tayong hula ng mga banal na propeta na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga nag-iintay at nagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Bahagi tayo sa pagpupulong, bahagi tayo sa kapisanan ng kahariang inilagay ng Panginoon Diyos sa sangkalangitan na hindi magigiba. Ibig sabihin, maraming kaharian sa pagparito ng ating tagapagligtas ang magigiba sa paniniwala. Naniniwala kayo ron, mga kapatid at kaibigan. Sinabi po ng Panginoong Jesucristo ito, tinanong ng mga banal na apostol ito. Kaya napakatibay at napakatatag po nitong pagtatalakayan para magbigay at maghatid ng iba yung pagkaunawa at kaalaman at karagdagan ng paniniwala natin.
ang kaligtasan po at buhay na walang hanggan, may patotoo pong ginawang halimbawa na paniniwalaan tayong lahat. Amen. Maliwanag po ba sa atin yung may mga relasyon? Hindi sa ating sarili tayo gagawa ng mabuti para magkaroon tayo ng relasyon. Maliwanag po ba? Amen. Meron siyang ginawa na halimbawa na tutularan natin. Meron siyang ginawang paniniwalaan tayo nung siya binuhay na maguli sa ikatlong araw. Kaya sa pag-iisip ng Panginoong Kristo natin, ilalagak o ititiwala yung paniniwala natin upang makatiyak tayo na tayo ang tagapagmana ng kanyang pangako, na tayo ang kanyang kapisanan na nagpupulong at nagtatalakayan at inaalala natin yung ginawang kamabalagan na habang nabubuhay tayo rito sa sanlibutan bilang mga manlalakbay at mga estranghero, meron tayong inaalalang kamabalaghang ginawa niya. Maliwanag po ba? Amen. Sinabi niya sa muli niyang pagparito, tatanggapin niya yung sariling kanya. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya ito pong panahon ng kawakasan, ipinapangaral na walang bayan sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, ang pagpapatotoo na ginawa ng ating tagapagligtas na nagsacrifice siya on the cross sa kasalanan ng marami, na sa lahat na magtitiwala at maniniwala ng tapat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, mabahagiin tayo ng kapisanan ng kanyang kaharian na ipinaghanda sa kasangkalangitan na hindi magigiba sa paniniwala ng mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, na mayroong mga tatak ng binhi ng patotoo sa pagtatalakayan natin at pagbubulay-bulay natin, na tuwing araw ng Sabat, nangingili na tayo, inaalala na natin yung kanyang pagdurusa on the cross, yung kanyang kamatayan on the cross, at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba may mga relasyon na may pinaghihiyawan sa social media na saksi sa pagkabuhay na maguli, nagpapatotoo? Nadidinig niyo po ba ako sa lahat ng mga nanonood at nakakapakinig at nakakapanood ng programa ng Panginoong Kristo sa banal na bundok ng Sion? Yung mga may relasyon, ipinaghihiyawan yung ginawang halimbawa ng ating tagapagligtas. Nagpapatotoo sa social media, nagpapahayag po ng paniniwalaan na walang bayad. Maliwanag po ba? Amen. Kaya hindi kayo mangangamba sa amin at hindi kayo magdududa sa amin na talagang sa panahon ng kahirapan sa buong mundo, maraming scam sa social media. Ito po, hindi nyo kami pagdududahan na scam dahil ito'y walang bayad. Hanapin natin yung mga banal na kasulatan natin. Subaybayan nyo kami sa bawat pagtatalakayan at paki-download nyo yung Bible nyo sa inyong gadget, at kung ma-download na yung Bible nyo sa gadget, yung ang Bible namin ginagamit, King James Version, paki-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. At ang magpapatunay din po sa atin at magpapatotoo ang Panginoong Kristo sa banal na kasulatan. At i-write nyo rin yung mga ibang pangalan ng sekta para magkaroon tayo ng assurance at talagang ito ang batayan at sukatan at katiyakan ng ating paniniwala. Ito po ang measure. Ito sukatan ng ating paniniwala. Ito ang timber ng ating paniniwala. Maliwanag po ba sa atin? Isulat nyo rin dyan, i-write nyo rin dyan yung mga any organization ng iba't ibang sekta or religion. Ang relihiyon po ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, tayo mga kalalakihan at kababaihan na mananalig at magpapatotoo sa hula ng mga banal na propeta. Tayo ang bayan niya na kinupkop at kinahabagan at tinubos sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Naririnig niyo yung kanyang tinig. Unawain po natin para makatakas tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, makatakas tayo sa mga kultura, sa mga tradisyon. Talagang grabe na ang kahirapan dumating sa sanlibutan. So madadagdag pa ba kultura, tradisyon sa pamumuhay natin? Isa pang sagabal sa pamumuhay natin sa kahirapan yan
Naunawaan po ba natin? Amen. Do not offend. Ano po? Mga kapatid at kaibigan, kundi talagang be understanding. Talagang magpakumbaba tayo ngayon. Talagang nililinis tayo ng Holy Spirit. Nililinis ang maruming paniniwala natin sa sanlibutan upang hirap tayo na walang dumi at kapintasan, sapagkat tayo ang kahariang ilalagay ng Panginoon Diyos sa sangkalamitan na hindi magigiba sa paniniwalang espiritual. Dahil tayo po ang may kaubinan, tayo ang umaalala ng kanyang ginawang kababalagan na mananatili na sa alaala natin ito hanggang sa muli niyang pagparito na ginaganap natin ito at tinatalakay natin ito at inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Sinabi niya na kung siya mahayag din tayong katulad niya. Nakuha po natin yung pagtatalakayan, yung pagkukulong-ulo at pagbubulay-bulay ng mga itinagdang hinirang na tatanggap ng pangako. Mga pangkaraniwan lang po ito, hindi kilala sa lipunan ito. Mga hamak lang ito, mangmang sa sanlibutan. Ngunit, ito po yung napakadakilang tungkulin natin bilang tao, na ang Diyos ay pag-ibig. Ipahayag natin yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin, nationwide, worldwide, sa buong mundo na walang bayan, upang pakinabangan ng marami at maligtas ang maraming mga kaluluwa na naalitin ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya po, nagpapaalala na siya, nagpaparamdam na siya sa muli niyang pagparito. Talagang unexpected, napakaraming kalamidad na dumarating, nasusurpresa tayo, talagang tumatawag na tayo sa Panginoong Kristo. Aminin natin yan, talagang nakatatakot ang last days, ang panahon ng kawakas. At talagang umiikot ang salot na baryan. Talagang ang mga leader ng gobyerno, ng bawat mga bansa, talagang andun din yung pagmamalasakit sa sambayan sa kanilang bansang masasakupan. Kagaya ng bansang Pilipinas, talagang nagmamalasakit yung ating minamahal na Pangulo ng bansang Pilipinas. At talagang nakapaloob na tayo sa kahirapan na dumarating Talagang aminin natin na talagang kailangan nating mabuhay sa sanlibutan na payapa at maayos. Kaya ito po yung ipinagkakaloob sa atin na giving ng Panginoong Kristo. Paniniwala, walang bayan. At dito tayo masasatisfied na huwag tayo mag-aalinlangan. Sa puso at sa isip, itiwala natin yung paniniwala natin na saksi tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw upang walang maging kapangyarihan ng salot ng baryan sa mga nakarinig ng katotohanan na paniniwalaan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na namatay siya sa kasalanan ng marami at binuhay siya maguli sa ikatlong araw upang tayo bigyan ng tagumpay bilang mga malalakbay dito sa sanlibutan na tinatawag na tayo ngayon sa panahon ng kawakasan. Pakinggan natin yung tinig niya. Pakinggan po natin dahil yung makakadinig nito at makakapanood ng programa ng Bundok ng Sion na pinili at ninaas ang dakong tahanan magpakailan-kailan pa man ng Panginoong Kristo. Ipinapahayag na yung kabutihan magpakailan-kailan pa man ng Panginoong Kristo. Unawain po natin, paniwalaan natin dahil pananagutan natin ito sa muli niyang pagparito. Wala pong exempted dito, wala siyang itinatangi rito. Mahayag po ito sa buong sanlibutan. Sasagana po ang kaluwalhatian ng kanyang kabanalan. Mahayag po sa buong mundo sa lahat ng mga bansa na siya yung iisang Diyos na tunay natin ang hukom na mga hukom na gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan natin bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. So may matibay at matatag tayong ginawa niya na paniniwalaan. Nasasamahan na tayo bilang manlalakbay sa sanlibutan at tayo inilagdaan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Naunawaan natin na yung bawat nakakarinig at nakakapanood na magpapahalaga sa tinig na napapakinggan natin sa social media na pinapahayag ang kabutihan niya na walang bayan.
tayo po ang kaharian niya na ipinaghanda sa sangkalangitan na hindi magigiba sa paniniwala. Dahil siya rin ang nagtatak ng binhi ng patotoo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Jesucristo po ang binhi ng paniniwala natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Alalahanin natin yung nangyari sa Ehipto nung pinahuli si Propeta Moises ng anak na lalaki ng hayop na tupa nung pahiran yung hamba ng mga Hebreo. Dumating ang salot, sinalot ng Panginoon Diyos ang Ehipto. Lahat ng anak na panganay ng mga Ehipto ay nalilipol at lahat ng mga anak ng hayop ng Ehipto ay nalilipol. Ngunit ang buong sambahayan ng Israel, ng 12 lahi ng angkan ng Israel, na natili pong matibay at matatag, walang nalipol. Ito po, sa huling henerasyon tayo ngayon. Lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, tinatatakan niya na ng patotoo upang huwag tayong daanan ng salot ng pagkalipol sa huli niyang pagparito. Maliwanag po ba na merong napakadalisay na similarity sa nangyaring bayan ng Panginoon, yung 12 angkan ng Israel na inalis sa pagkakaalipin ng Ehipto? At ngayon naman, lahat ng mga iniimbitahan na magiging saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, tinatatakan niya na ng patotoo sa puso't isip natin. Naunawaan po natin, ang kaligtasan, ang tumatanggap ng pangako, meron pong pinaniniwalaan ng nangako. Kaya nga, Jesus Christ is the foundation of our faith. Jesus Christ is the minister of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Amen po ba? Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Yan po yung pananampalatayang mayroong gawa. Paniniwalaan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na binuhay siya maguli in the third day. Tinatunayan po ng kanyang amayan sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Dahil sa muling pagparito, talagang shocking. Shocking! Talagang mga unexpected yung nangyayari. Kaya po, buong tapang na pinaghihiyawan sa social media na walang bayan, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Paniwalaan natin yung bugtong na anak na isinubo sa sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Siya lang po ang tanging iisang Diyos na tunay natin, ang panggagalingan ng tagumpay at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa dito sa madilim na sanlibutan. Kaya po ganyan na ang nangyayari sa panahon ng kawakasan, nagpapaalala na siya sa mga tao. At wala pong diskriminasyon ito, wala po siyang itinatangi. Any organization, iniimbitahan niya na sa pagtatalakayan, sa pagbubulay-bulay, na habang tayo'y nandito sa mundo, kaya pa tayong mabuhay, magpasalamat tayo sa lahat ng mga bagay na nakakaraos tayo, at sumama tayo at makiisa sa pagtatalakayan at pagtitipon ng araw ng Sabat. Mangili na tayo, mamahinga na tayo sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Pagsisihan na po natin yan. Para kung dumating siya, hindi tayo datnan na, hindi tayo nakasuot ng damit ng kabanalan. Pag dumating siya, datnan na tayo, nakasuot tayo ng damit ng kabanalan at kasama tayo sa talakayan at pag-aaralan ng banal na bundok ng Sion. Ang bundok na sayong dito na pinaganda sa sangkalangitan na hindi magigiba sa paniniwala, tayo mga iniimbitahan na maniniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maliwanag po ba sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo? Maliwanag po ba sa mga followers, sa mga participant ng Panginoong Jesucristo? Maliwanag po ba sa mga believers ng Panginoong Jesucristo na mga saksi sa pagkabuhay na maguli? Na nagagalak kung ipaghiyawan yung kanyang kabutihan, magpakailan-kailan pa man sa buong sanlibutan na walang bayan.
ang hatid nito, katiyakan ng pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Daratan niya tayong mga nakatayo na kasama tayo sa pagtatalakayan ng doktrina ng Panginoong Jesucristo, na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung pinili niya at inasang dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Nakukuha niyo yung katipan natin, yung nakikipagtipan sa atin. Siya yung nangako sa atin na sa pagpalito niya babalikan niya tayong lahat Di po ba mapalad yung kasama sa pagtatalakayan at pag-aaralan na tayo yung kapisanan na napakadakila, napakadalisay na iginawa tayo ng kasaysayan na alalahanin natin at gugunitain natin sa pagtatalakayan natin. Meron tayong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, yung tinatalakay natin na binasa ni kapatid na Tirso yung tanong. At sa hula ng mga banal na propeta na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Daniel, ito po, meron pong organisasyon na itinayo ang Panginoong Jesucristo, yung pong lahat ng makikiisa sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli that is the foundation of Lord Jesus Christ. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Do you believe in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Wala pong bayad ito. Wala pong bayad. Pinaghihiyawan sa social media. Katulad nyo ring tao. Dukhaho yung kaharap nyo. Pero to God be the glory, accordance the will of God in the name of Jesus in the resurrection. Ito po yung blessing natin na tatanggapin. Ito yung regalo natin tatanggapin. Everlasting life. Masarap pong maghintay at magbantay na kasama tayo sa kapisanan ng pagpupulong. Na meron tayong inaalalang doktrina na ginawa ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa atin niyo sa panahon ng kawangasan. Siya rin ang luminis ng maruming lakad natin sa paniniwalang espiritual. Kaya nga po, naghanda siya ng kaharian na ilalagay ng Diyos sa sangkalangitan na hindi nagigiba sa paniniwala. Naunawaan na natin kung ano pangalan ng kaharian na lahat ng mga sasaksi para kasama sa kapisanan at pagpupulong na meron tayong inaalala at ginugulita na ginawa ng ating tagapagligtas bilang mga malalakbay na tayo ang ipinaghanda ng kaharian sa sangkalangitan na hindi magigiba sa paniniwalang espiritual. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nag-iintay at nagbabantay ng katuparan na sinabi ng mga banal na propeta na tayo ang nag-iintay ng mga nakatayo na babaguhin niya sa isang kisap mata sa muli niyang pagparito. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Ang gagala po na ito yung katiyakan ng ating napakinggan na paniniwalaan na may mga relasyon, may mga relasyon yung magiging bawat participant ng Panginoong Jesucristo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Meron tayong mga tatak ng binhi ng patotoo na binuhay siya maguli in the third day. Naunawaan niyo yung foundation ng Panginoong Jesucristo na siya din ang gumawa ng halimbawa ng ruler na paniniwalaan natin ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Na tayo ang foundation niya na ipinaghanda niya sa sangkalangitan na hindi magigiba sa paniniwalang espiritual. So nakaka-amaze, napakatibay, napakatatag nung kanyang panukalang inihain sa buong mundo na walang bayad. Kaya ang Diyos ay pag-ibig. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Nakagagalak po mga kapatid at kaibigan. Na eto na lang yung talagang buhay na pag-asa. Na sa bawat pagpapaunawaan na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. Alalahanin na natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng hula ng mga banal na propeta na matutupad sa atin. Agree kayo doon? Amen. Kailangan matupad sa atin ito. Gawin natin ito. Ganapin natin ito. Ito yung pananampalatayang buhay
Amen po ba tayo ron? Amen. Nakikita sa buhay natin yung paniniwala natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Meron tayong pinaniwalaang hula ng mga banal na propeta sa pag-iintay at pagbabantay natin. Na binibigyan po tayo ng katiyakan sa sinumang nakakarinig at maniniwala. Nasaksi sa pagkabuhay na mag-uli na kasama sa kapisanan, kasama sa pagpupulong, kasama sa paggunita ng hula ng mga banal na propeta. Di ba't magagalak ang ating tagapagligtas na kung makasama tayo na may ginugunita tayo sa pagdurusa niya sa krus na namatay siya sa kasalanan ng marami upang tumusin tayo sa walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Di ba't magagalak siya? Dahil kasama tayo na inaalala natin yung kanyang pagdurusa on the cross upang tumusin tayo sa maraming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Nadidinig niyo ako mga kapatid at kaibigan. Amen. Nakagagalak maghintay at magbantay na datnan tayo, nakasalo tayo sa huling hapunan dahil siya ang naghanda ng pagkain na tinutupad natin sa panahon ng kawakas. Ito ang pagkain hindi napapanis. Inaalala natin yung katuwiran ng ating tagapagligtas, ang hukom ng mga hukom. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Naririnig niyo ako mga kapatid at kaibigan. Napakapanganib na po ng panahon ng kawakasan. Hanggat malakas tayo, ialay natin yung puso at pag-iisip natin. Paniwalaan natin, kilalanin natin yung ating manunubos na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayo na binuhay siya mag-uli in the third day. Tutularan natin yung mga banal na apostol na ginamit na haligi ng ating tagapagligtas sa kanyang banal na bayan, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Mga kapatid at mga kaibigan, sa Panginoong Jesucristo na lang natin masusumpukan ang buhay ng pag-asa sa pag-iintay natin dahil talagang maliwanag na ang ebidensya ng kanyang muling pagparito. Umiikot ang salot sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Maliwanag po ba? Amen. Siya lang ang nagbibigay sa atin ng assurance ng katiyakan at kaligtasan natin. Siya lang ang may kapangyarihan na magligtas sa atin at maglayo sa atin sa mga salot na umiikot sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. At alalahanin natin yung history ng 12 angka ng lahi ng Israel. Ipinakita niya po yan na hindi dinaanan ng salot ang 12 angka ng lahi ng Israel. Inaalala niya yung kanyang pangako kay Father Abraham, the father of faith. Iningatan niya yung kanyang bayan na sariling pag-aari. Hindi ho dinaanan ng salot ang kanyang banal na bayan. Napakalinaw po niyan sa kasaysayan ng 12 angka ng lahi. Kaya ito po yung kababalagan sa panahon ng kawakasan. Naaalalahanin na natin, gugunitain na natin, meron tayong espiritu ng alaala na ibinuhos na sa buong sanlibutan. Nagdadaloy ang espiritu ng alaala sa lahat ng mga manlalakbay na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Kapatid at kaibigan, walang bayad dito. Ang pakikinabangan natin dito, katiyakan ng kaligtasan ng mga kaluluwa at ng buong pamilya natin. Kaya haharap ako sa inyo ng mukhaan at tatanaw ako sa inyo ng diretso. Kalooban ng Panginoon Diyos ito na sinabi sa mga banal na propeta. Tinagtibay, tinatatag ng mga banal na apostol na mga saksing tapat ng Panginoong Jesucristo na nakakita ng lahat ng mga bagay na ginawa niyang tanda na kababalagan na ipamumuhay natin sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na mag-uli. Naunawaan po natin sa lahat ng nakakarinig sa anumang mga bansa, sa anumang lupain, sa buong mundo. Ito yung tungkulin natin bilang tao.
ihayag natin yung kabutihan niya magpakailan-kailan pa man. Dahil lahat ng nakakarinig ng kanyang tinig, ito na yung panahon ng kanyang pagtawag sa ating lahat ngayon. Nadidinig natin yung kanyang tinig sa social media, on the air. Nationwide, worldwide. Unawain po nating mabuti. Unawain nating mabuti. Napakapanganib na ng panahon ng kawakasan. Napakapanganib na po ng last days. Tanging ito na lang yung magiging assurance natin at pag-asa natin. Nadidinig natin sa social media. May ginamit na siyang taong katulad nyo. May ginamit na siyang alamok na katulad nyo na ibinubukan niya ang labi ko upang ipahayag po yung kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide, upang pakinabangan natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sampu ng ating mga mahal sa buhay. Talagang unexpected po yung mga nangyayaring kalamidad na hindi natin inaasahan. Talagang nakatatakot, nakakikilabot, nakapanginginig. Naunawaan niyo po, napapakinggan yung pagpapahayag sa social media na ang layunin niya, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ipinapangaral ng may katapangan upang marinig ito ng lahat ng mga katulad kong nasa laman na may katiyakan yung bawat makikisa sa pagpupulong, sa paniniwala ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. May katiyakan na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito na datnan niya tayo na mabuting katiwala na may narinig kayong tinig na itinahayag na ginawa ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. That is the last days. Naunawaan natin kung paano niya itayo yung kanyang kaharian na hindi magigiba, na ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Kapatid at kaibigan, ikaw yun. Isa ka sa bahagi sa pagpupulong nito. Isa ka sa bahagi sa pagtatalakay nito. Isa ka sa bahagi sa pag-aalaala natin sa pagdurusa ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Bulay-bulayin natin ngayon yung panahon ng kawakasan. Nagagalak siya ngayon dahil meron siyang tinawag at pinili na umaalala ng kanyang pagdurusa on the cross hanggang sa muli niyang pagparito. Di ba't nakagagalak na sa pag-iintay natin meron tayong bukas na kaalaman at unawa, meron tayong inaalala na ginawa ng ating tagapagligtas na sa pagparito niya na sinabi niya na siya may daladala ng gantimpala. Natatanggapin natin ang gantimpalang daladala niya sa muli niyang pagparito. Sinabi niya na kung mahayag siya sa alapaapin, mahayag din tayong katulad niya. Do you believe the word of God in the name of Jesus? Kapatid at kaibigan, sa pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli. Huwag mong ignorin yung napapakinggan mo sa social media na walang bayad, kapatid at kaibigan. Unawain natin mabuti yung napapakinggan natin sa social media. Dahil ito yung tungkulin natin bilang tao. Ipakaral ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa na mayroong patotoo darating ang wakas. Matthew chapter 24 verse 14. Unawain natin mabuti, kaibigan at kapatid sa pananampalataya. Kaya kami po ay nagagalak sa pagdating ng araw ng Sabat, sa pagdating ng pangingiling na napupuot sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Ito po ay niloob ng Panginoong Jesucristo na magkaroon ng talakayan upang ito'y mahayag sa buong mundo at dumaloy ang kanyang espiritu ng kaalaman at pagkaunawa na magbigay ito ng katiyakan at kasiguraduhan sa pag-iintay natin, sa pagbabantay natin sa muli niyang pagparito, na nakikiisa tayo sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Pagsisihan na po natin yung pagmamalaki, yung pagmamatayog, yung pagmamarunong, yung pagyayabang. Pagsisihan na po natin yan. Kisap mata lang po, nangyayari ang mga kalamidad. Unexpected. Mabuhay tayo ng may pananampalataya at mag-alak tayo
sa pag-iintay natin na bahagi tayo sa kapisanan, bahagi tayo na nakikiisa tayo sa paniniwala ng mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Magtiis tayo ng may pananampalataya. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas, mga kapatid at kaibigan. Talagang nasa huling panahon na tayo. Talagang ipinararamdam na sa atin ang lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Isasawala niya ang karunungan ng sanglibutan. Isasawala niya ang kabutihan ng buong sanglibutan. Isasawala niya ang kabaitan ng buong sanglibutan. Isasawala niya, palilipasin niya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. Ngunit ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Naunawaan natin sa katanungan, sa pag-aalala natin, sa talakayan natin, ano ang pangalan ng kaharian na ilalagay ng Diyos sa sangkalangitan na hindi magigiba? Tayo po yun, yung hindi magigiba sa paniniwala. Kaya napakatibay, napakatatag ng binhi na ginawa ng ating tagapagligtas na paniniwalaan natin na mananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng pagkabuhay na maguli na nagpapatotoo tayo. Ipinaghihiyawan natin sa social media yung katwiran ng hubog na mga hubog ng Panginoon, ng mga Panginoon, ng lahat ng mga may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Naunawaan natin, kaya ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Nararamdaman niyo ba yung muli niyang pagparito? Mga kapatid at kaibigan, nararamdaman niyo na ba yung mga deklarasyon at mga ebidensya na ipinakikita na at malapit na yung kanyang pagparito? Sariwang-sariwa yung nangyayaring mga nagaganap sa iba't ibang paligid ng ating bansa. Nagkakaroon ng lindol. Nang nakalipas na linggo, lumindol dito sa bansang Pilipinas, dito sa gawing Batangas. Naunawaan po ba natin? Ang kaharian dito itinayo na hindi magliliba, ikaw at ako, tayo yung mga tao na bayan ng Panginoong Jesucristo. Tayo yung tutupad ng ginawa niya on the cross, na namatay siya sa kasalanan natin. Kaya lahat ng maniniwala sa pagkabuhay niya maguli, kasama ng napako yung kasalanan natin on the cross. Maliwanag po ba? Amen. Kasama ng napako yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala natin on the cross. In the third day, nung binuhay siya maguli, and you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Buhay na tayo sa unawa. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Kapatid at kaibigan, saksi na tayo ng ating tagapagligtas na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Siya yung paparito na pinaniwalaan natin, na iniintay natin at binabantayan natin. Di po ba nakagagalak na bahagi tayo sa paglingtay ng ating tagapagligtas na tumugo sa atin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanglibutan? Nararamdaman natin yung move forward natin sa paniniwala sa lahat ng mga God's servant bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo ang inorganize niya sa paniniwala na ginawa tayo ng napakatibay at napakatatag at sinelyuhan tayo ng katwiran ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang hukom ng mga hukom na paparito na tayo naman ang nag-iintay sa muli niyang pagparito. Naunawaan natin na meron siyang sinabi na ipinauunawa sa atin na may katiyakan yung makikiisa sa pagtatalakayan ng kanyang kapisanan, ng kanyang bayang banal na sariling pag-aari, na tinawag niya yung kanyang banal na bayan na nakikiisa sa pagpupulong
nakikiisa sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Who is the organizer of our faith? Jesus Christ is the organizer of our faith. Naramdaman nyo at naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan, nationwide, worldwide, na merong katwiran na ginawa yung ating organizer na paniniwalaan. Bulay-bulayin natin ngayon, damahin natin. Nagagalak siya sa kanyang luklukan dahil meron siyang inorganize na nagpapatotoo ng kanyang pagdulo siya on the cross. Meron siyang tinubos sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Meron siyang nilinis sa maraming lakad natin sa sanlibutan. Meron siyang inihanda na maluwalhati na walang dungis at kapintasan, napakadalisay na kaharian na hindi magigiba sa paniniwala, na tinatakan niya ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Bulay-bulay natin, nagagalak siya ngayon dahil siya rin ang pumili sa'yo. Siya rin ang tumawag sa'yo. Siya rin ang humirang sa'yo at sa akin. Siya rin ang nagtayo sa ating lahat ng isang matibay at matatag na kahariang hindi magigiba na naghihintay sa muli niyang pagparito. Nakagagalak po, mga kapatid at kaibigan. Talagang ako na-amaze na talagang nararamdaman ko ang pagkilos ng presensya ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Hindi na pangkaraniwan itong huling araw, mga kapatid at mga kaibigan. Pakaunawain natin mabuti yung napapakinggan natin sa social media na ipinapahayag yung kanyang kabutihan at kagandahang loob na walang bayad, nationwide, worldwide. Wala pong exempted. Wala pong exempted dito. Maririnig ito ng lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Dahil niloob ito ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Naunawaan po natin. Amen. Kaya po, sa lahat ng nakakarinig, listen carefully, people of God, nationwide, worldwide, naririnig nyo ang tinig ng pakakak. Hinipa na ang trumpeta na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng ating tagapagligtas ay malapit nang dumating. Isa lang ang pupuntahan natin lahat na tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng mga nalalabi na nakakarinig ng kanyang tinig. Makiisa na tayo sa paniniwalang espiritual, mga kapatid at kaibigan. Masama na ang takbo ng buong sanlibutan. Hindi pa po huli ang lahat. Siya rin ang nagpapasagana. Siya rin ang nagpapalago ng ating paniniwala, ng ating pag-asa, ng kagalakan natin, ng pagtitiis natin, ng tagumpay natin. Siya rin lahat-lahat ang nagpuprovide nito sa atin, bawat individual na participant ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Mga kapatid at kaibigan, napakabuting araw po nitong ipinapahayag namin sa inyo na ang kalooban ng Panginoon Diyos ayaw niyang mapahamak ang sinuman sa lahat ng mga nabubuhay sa ilalim ng silong ng mga langit sa buong mundo. Wala pong bayad dito. Wala kaming ginto o pilak o kayamanan sa mundo. Ngunit merong ibinigay sa aming paniniwala na may katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay sa lahat na magtitiwala sa Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay niya maguli ang ibinigay niya sa atin sa paglalakbay natin sa sanlibutan ito. Kayamanang hindi lumilipas na mababaon natin ito hanggang sa langit. Mga kapatid at kaibigan, that is the preparation ng isang napakadakilang kaharian na tayo ang kapisanan niya, tayo ang bayan niya rito na pinipisan niya ng kanyang karunungan, na siya ang provider ng ating paniniwala,
Siya ang provider ng ating kaligtasan bawat isa. Kaya sinabi niya na sa pagparito niya, dala-dala niya yung gantimpala. Nawa, loobin ng Panginoon Diyos na sa pangalan ni Kristo Jesus, dumaloy ang Espiritu ng karunungan at pagkaunawa sa buong sanlibutan na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng mabuting balita na napapakinggan nyo na ipinapahayag sa social media. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, napakadakilang araw. Napakadakilang araw. Napakadakilang araw. At napakabuti ng kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagakan natin ang paniniwala ng ating tagapagligtas na sa silong ng mga langit sa pangalan lamang po ng Panginoong Jesucristo natin ititiwala yung paniniwala natin upang huwag tayo mapahamak. Maliwanag po ba, mga kapatid at kaibigan? Kaya, ang may pandinig ay makinig, unawain nating mabuti. Siya ang nagbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan natin at tagumpay natin dito sa madilim na sanlibutan. So may katanungan po na papasok pa at magpapatibay sa mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo ang banal na bundok ng Zion. Sige po, kapatid na Randy, ano po ang isa pang magdadagdag sa pagtatalakay na magpapatibay sa lahat ng mga listener ng ating Panginoong Jesucristo? Nakagaganap po kapatid na pinagtibay sa atin ng Panginoon yung aryang hindi mag-iiba ayon sa mga bagay na nasusulat. At umako po tayo sa susunod na katanungan at hinihingi natin sa ating kapatid na Jimos na pakibasa po yung susunod sa katanungan upang bigyan nilinaw po sa atin ng ating Panginoon Diyos. So, therefore, yung pong binabanggit po dito na kahariang hindi magigiba is yung po palang iglesia ng banal na bundok ng Zion, which is po yung mga sumasampalataya sa pagkabuhay ng maguli, yung po pala ang kahariang hindi magigiba. Ngayon, ang isang tanong po rito, at yung kahayagan po ng kaharian na yon, yung Zion, meron po bang sign ng kahayagan ng kaharian ng Diyos? Kailan at ano ang tanda ng kahayagan ng kaharian ng Diyos? So tinatanong dyan kapatid, tutumbugin natin, mayroon bang propesiya na magsasabi ng kahayagan ng kaharian ng Panginoon Diyos? Ano yung mga tanda na kailangang maunawaan natin upang masabi nga natin na ngayon na ang panahon kung kailan luluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Mayroon bang propesiya, kapatid? Yan yung isa sa mga tanong na pumasok sa atin ngayon. Sa isang napakadalisay at napakadakilang pagtatalakay, talagang pinag-i-improve tayo sa paniniwala at talagang pinasasagana tayo sa paniniwala at pinagtitibay tayo upang talaga maghintay tayo na matibay at matatag sa lahat ng natutuparan ng hula ng mga banal na propeta. Meron po tayong mababasa mga kapatid at mababasa po natin sa ating mga aklat. Basahin po natin ito sapagkat ito'y natupad sa amin ngayon at kinakailangan ito'y matupad sa lahat ng mga tao na makikinig. Pakinggan po natin, ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at ang mga tao ay paroon sa kanya. At maraming bansa ay magsisiparoon at magsasabi, magsiparito kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob at siya'y magtuturo sa atin ng kanyang mga daan at tayo magsisilangan sa kanyang mga landas sapagkat sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Amen. Napakatakilang propesiya. So, di pinagtitibay po sa atin, sa mga listeners, sa mga magiging participant ng Panginoong Jesucristo na yung genuine na kaharian, may ginaganap at may tinutupad na hula ng mga banal na propeta. At ang matibay at matatag na nagpapatibay at nagpapalakas ng pundasyon ng ating paniniwala
ayon sa hula ni Propeta Mikas, maraming bansa'y magsisiparoon at magsasabi, magsiparito kayo at tayo'y magsiaon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob. At siya'y magtuturo sa atin ng kanyang mga landas, magtuturo sa atin ng kanyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. So napakaliwanag sa hula ni Propeta Mikas na dito magtuturo, dito manggagaling yung nagtuturo o yung nangangaral o nagpapahayag ng mabuting balita. At ang daang binabanggit dito, ito yung pamumuhay natin sa paniniwala eh. Maliwanag po ba sa atin sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood? Ito pong daan na ito, ang Panginoong Jesucristo, ginawa niya yung katwiran na pinaniniwalaan natin na sinabi niya kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba? Amen. At dito sa banal na bundok ng Sion, lalabas yung kautusan, lalabas yung nagtuturo ng mabuting balita ng kaligtasan na mayroong katiyakan na sa lahat ng mananalig at maglalagak na ng paniniwala at sasaksihan na natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto, binuhay siya maguli sa ikatlong araw, meron na po tayong katiyakan sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba? Unawain po natin mabuti dahil talagang binibigyan tayo ng katalinuhan, ng karunungan upang maging matatag sa mga nakakapanood at nakakarinig na ititiwala na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. Nasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli na sa banal na bundok ng Sion pinagtibay na ipinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ng marami sa buong mundo sa lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide. Naunawaan po ba natin? Wala pong ibang binanggit na pangalan ng ibang kaharian dito. Naunawaan po ba natin? Kaya sabi ko kanina, paki-download natin yung Bible natin sa gadget natin, high-tech na tayo ngayon, i-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, Genesis up to Revelation, ang magpapatunay at magpapatotoo sa atin ang Panginoong Diyos sa kanyang banal na kasulatan. At i-write din nyo ang any names na mga foundation na itinayo dito sa paniniwala sa buong sanlibutan. Tingnan nyo kung patutunayan ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Kaya nasasabi ko ngayon sa inyo, on the air sa social media, na walang bayad, walang nakalagay dito sa sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas na ibang pangalan ng foundation ng mga relihiyon. Kundi tayong tinatawag at aalala at gugunita at maniniwala na saksi tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw, ang kahariang ipinaghanda sa kalangitan na hindi magigiba, na tinawag niya na bundok ng Sion, na mag-aahari siya magpakailan-kailan pa man hanggang sa muli niyang pagparito. Naunawaan po natin. Basahin po natin, sundan nyo kami. Walang nakalagay na ibang pangalan ng organization ng religion dito, kundi banal na bundok ng Sion ang nakalagay na ipinaghanda ng tahanan sa sangkalangitan na hindi magigiba. So nakagagalak po, napakatibay at napakadatag na nahayag ito sa social media, nationwide, worldwide, na walang bayan. Naunawaan po natin na walang ibang pangalan ng ibang foundation, kundi nakadefine na sinasabi rito, banal na bundok ng Sion. Diyan po mahayag ang mabuting balita ng kaligtasan na ayaw mapahamak ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga tao sa ilalim ng silong ng mga langit. Kaya po isinuwi bugtong na anak na paniniwalaan natin na makasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Jesucristo po ang lilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Kaya tayo isinilang sa paniniwala dahil minasa niya at pinili niya tayo bawat individual
na ginawa niya ng daong tahanan magpakailan-kailan pa man yung puso't isip natin. Mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran na ginawa niyang halimbawa na paniniwalaan natin, na aalalahanin na natin yan hanggang sa muli niyang pagparito na datnan niya tayo na mga tapat na katiwala na kanyang itinayo na matibay na kaharian na hindi mangigiba sa paniniwalang espiritual. Sang-ayon po ba tayo ron, mga kapatid at kaibigan? Naririnig niyo po ba kami? Eto, sundan niyo kami at pakibasa natin sa inyong mga banal na kasulatan, sa inyong mga tahanan. At talagang inililid na tayo at iginagayad na tayo na Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection. Upang tayong lahat ay mamulat na sa liwanag ng katotohanan na yung pinaniniwalaan natin ay talagang binibigyan na tayo ng katiyakan sa paghihintay at pagbabantay natin. Binibigyan na tayo ng kasiguraduhan at inaalis na rin tayo sa pagkakaligaw ng paniniwala na walang kabuluhan. Kundi binibigay na sa atin yung malinaw na may kabuluhan sa paniniwala. Na sa pag-iintay natin, may katiyakan tayo sa pag-iintay. Sa pag-iintay natin doon sa ating tagapagligtas na tumuho sa atin at naglinis sa atin sa walang kabuluhang paniniwala. Kaya tayo ginawa niyang dwelling city. Di po ba nakagagalak na sa bawat nagiging listeners ng Panginoong Kristo na saksi sa pagkabuhay na mag-uli maging bahagi tayo ng ninasa at pinili niya na dakong tahanan forever and ever na? Mananahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Nalalabas na, nahayag na sa labi natin to. At ang katiyakan ng buhay na walang hanggan, meron tayong pinaniniwala ang katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Naliliwanagan na po ba natin sa talakayan na niloob ng Panginoong Kristo na patuloy na sumagana sa atin yung pagtatalakayan natin at lumago yung karunungan na pinaniniwalaan natin na meron tayong katwiran ng ating tagapagligtas at hukom na mga hukom sa muli niyang pagparito. Mga kapatid, sa pananampalataya bilang saksi sa pagkabuhay na magulit, meron pa po bang katanungan na magdaragdag ng matibay na paniniwala natin na nagdaragdag ng katiyakan sa paghihintay natin ng pagpupulong at pagtatalakayan natin? Nawa sa kalooban ng Panginoon ay dumating sa atin ang lahat ng kasagutan, mga kapatid at mga kaibigan, at nalalaman naman po natin na ang tanda o kailan o ano ang tanda ng kahayagan ng kaharian ng Panginoon Diyos. Alam natin lahat na ang hudyat ay ibinigay sa atin ng Panginoon at ang hudyat niyan ay mababasa naman po natin kung saan magbubuhat. Kapatid na Tirso, pakibasa po sa ating mga kapatid yung aklat ng Joel na nagpapatunay na ang hudyat na ibinibigay ng Panginoon o mga tanda ng kahayagan ng kaharian ng Diyos ay mayroong panggagalingan. Ayon po kay Joel, chapter 2, verse 1. Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon at makapatuloy kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na. Napakadakila po niyan, mga kapatid. Sinasagot po niyan kung ano yung mga tanda. Ibig sabihin po, mga kapatid, yamang nalalaman natin na tayo nasa isang pakikipagbaka nang galing po ang hudyat sa pamamagitan ng bayan ng Panginoon na nangangaral ng kanyang katwiran. At sinagot po sa atin ngayon, kapatid, kung ano yung pangalan ng kaharian na panggagalingan ng kahayagan ng kaharian ng ating Panginoon. So ang isa pong nakagagala at nagagala, ano po, mga kapatid sa pananampalataya, eh talagang mararamdaman natin yung spirit of wisdom, spirit of knowledge, spirit of love, spirit of joy, spirit of hope, na talagang pinatitibay, pinatatatag tayo dun sa pagtatalakayan natin, sa pag-aaralan natin, sa pagbubulay-bulay natin ng mga inihanda sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito, na maliwanag sa sikat ng araw na tayong lahat ay ginamit bilang alabok at bilang tao upang maging channel of blessing
maging pagpapala tayo sa marami. Sa mga katulad natin na nauuhaw sa kabanalan, nauuhaw sa katiyakan ng kaligtasan, na talagang sa pag-iintay natin meron talagang matutupad sa atin na kulang ng mga banal na propeta na talagang nararamdaman natin na sumasagana tayo sa kaalaman, sa paniniwala, sa kagalangan, sa pag-iintay, sa pagtitiis, sa pakikipaglaban, sa walang kabuluhang mga paniniwala ng sanlibutan. So, nakagagalak na binigyan tayo ng kumpletong kasuutan bilang mga nakikipamayan at nakikipaglaban sa paniniwala sa sanlibutan, bilang mga inihanda sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Ngayon po, kapatid, sinasabi nga po ng kasulatan na ang kahayagan ng kaharian ng Diyos ay ukol sa panahon ng kawakasan. At may tanda pa pong binigay sa atin ng Panginoon kailan yung panahon ng kawakasan. Hindi po ba't may nasusulat sa aklat ng Matthew chapter 24 verse 14, ito'y napakadating ng pagpapatunay kung kailan yung panahon na yon na tinutukoy ng aklat ng buhay. At yun nga, kapatid na Randy, matalakay natin kanina na mismo ang mga banal na alagad ang nagtanong ng tanda ng muli niyang pagparito. At talagang napaka liwanag naman ng mga ebidensya na pinatutunayan na yung kanyang pagparito maraming mga pangit ay sa langit at sa lupa. Talagang iba't ibang panig ng mga bansa nakakaroon na nga ng lindol at kumakalat pa nga itong mga pandemya na mga salot na lumilipol pagdating sa tao. Kaya napakalinaw po nito natupad na yung sinabi niya na tayo naman ngayon ay iginayak na sa isang talagang napaka high-tech na technology upang ang kanyang tinig marinig ito ng lahat ng maraming tao at maraming bansa na sa teknolohiya ipapahayag ang mabuting balita upang marinig ito ng lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. At walang maging dahilan ang sino man tao rito na hindi nila napakinggan itong kalooban ng Panginoon Diyos na pinapangaral sa banal na bundok ng Sion, ang kanyang kabutihan at kagandahang loob upang huwag mapahamak ang sino man. At meron naman tayong paniniwala na ginawa ng Panginoon Diyos na pinatunayan niya yung kanyang buktong na anak ay buhayin niya sa ikatlong araw. Kaya mga saksi tayo sa pagkabuhay na magulit. Kaya yung buhay na walang hanggan at kaligtasan natin bawat isa, meron tayong pinaghihiyawan sa social media na nagpapatotoo tayo, nasaksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. So napakadalisay at napakadakilang araw po nitong preparasyon sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, wala pong bayad dito Kaya po ito yung sinasabi na at ipapangaral ang Ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Huwag na po nating intain at sa nadidinig natin talagang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa na nating itiwala yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. Makiisa na tayo sa pagtatalakay. Makiisa na tayo sa pag-aaralan. Huwag tayong magduda. Huwag tayong mag-alinlangan. Dahil mapapahamak tayo pag nag-alinlangan tayo. Ginagawa ito ng may pag-ibig. Dahil ang pundasyon ng Panginoong Diyos ng isugoy buktong na anak, pag-ibig. Maliwanag po ba? Kaya walang bayad dito upang makinabang tayo ng kaligtasan dahil ipinapahayag po ito ng walang bayad at walang kaipokrituhan. Maliwanag po ba, mga kapatid at kaibigan? Pag-isubaybayan nyo kami at patuloy nating bulay-bulayin at patuloy tayong mag-aral sa bukong Deuteronomy o Exodus para yung history na nangyari sa banal na bayan sa 12 lahi ng Israel
Ibubula tayo ng Panginoong Diyos doon para maunawaan natin yung talagang ginawa niya na talagang binantog niya yung kanyang bayan na meron siyang ginawa upang alalahanin ng kanyang bayan yung kababalaghang ginawa. At maging ngayon sa panahon ng kawakasan, kaya panahon ng kawakasan, eto na po, gumawa na siya ng kababalaghan na yung paglalakbay natin, may inaalala po tayo. At yung pagtatalakayan natin, yung pagpupulong natin, may inaalala tayong kababalaghang ginawa niya na pinatunayan niya sa lahat ng mga tao sa silong ng mga langit nang buhayin niya maguli in the third day yung ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na tumawag sa atin na pinaniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Kaya po pinapahayag natin ng may katapangan at pag-ibig sa lahat ng mga tao ang mabuting balita ng kaligtasan upang ito'y maging kayamanan natin sa langit. At kung siya'y mahayag sa pagparito niya, dala-dala niya yung gantimpala na tatanggapin natin bawat isa. Kaya maraming pong salamat mga kapatid doon sa mga nakarinig ng programa ng Banal na Bundok ng Sayo na pinili at minasang bagong tahanan ng Panginoon kay ng Mama ng Panginoong Jesucristo na ang pinilit, binasa niya ritong tahanan tayong mga sumusubaybay at maniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba sa atin? Kaya kung paano kaming hinirang at pinagpala ng kaalaman, paniniwala at pag-asa, kagalangan, pagtitiis sa pag-iintay, gayon din naman tayong lahat pinagpapala. Hindi lang pang sariling pagpapala po ito, kundi in general na talagang ini-evangelize yung kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, ini-evangelize na walang bayan upang pakinabangan natin ito. Nakukuha niyo po ba yung pagiging giver ng Panginoong Jesucristo, nationwide, worldwide? Siya muna yung nagbigay sa ating lahat upang makinabang tayong lahat. Sang-ayon po ba kayo nun? At ngayon po, yung iba naman, magsaliksik na tayo para makatiyang na tayo talaga sa pag-iintay at pagpapantay. Pero talagang ito po yung napakadalisay na programa na binigay sa aming kaalaman na tunawat karunungan. Pagtatala kaya upang ito yung mahasik sa buong mundo, sa lahat ng maraming bansa, nationwide, worldwide. Ang bansang Pilipinas po may hula ng mga banal na propeta at ang Panginoong Jesucristo po ang magbibigay ng karangalan sa bansa ng Pilipinas dahil dito natupad ang kanyang bayang banal na sariling pag-aari ang dumulo natin sa Diyos ng Israel na mga saksi sa pagkabuhay na magbuti. Siya po ang magbibigay at magbabantog ng karangalan dito po sa bansa ng Pilipinas sa lahat ng makikisa sa paniniwala ng mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. At yung karangalang ibibigay niya, hindi po ito ala pong limitasyon nito, kundi ito po forever and ever na karangalan na hanggang sa muli niya na pong pagparito. Maliwanag po ba sa atin? Hindi na po ito mawawala sa atin bawat isa, bawat individual na magiging accredited ng bundok ng Sayon. Bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli, everlasting na po ito. Naunawaan po ba natin? Kaya po, iisa lang ang kinauuwian ng lahat ng paniniwala natin. Ang ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya ukol po sa mga katanungan yan, kung kailan, ano ang tanda, marami po talaga nagtatanong yan, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, dumating ang panahon na hinipan na yung pakakak sa banal na bundok ng Sayon at dito pinangangaral ang Ebanghelyo, ang kaharian ng ating Diyos. Ano pang marapat natin gawin, mga kapatid at mga kaibigan? Hindi ba't dapat na maging bahagi tayo ng bayan na pinanggagalingan ng pangangaral ng mabuting balita? Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa susunod pong katanungan, meron pa pong katanungan, kapatid na MacArthur, maaari po kami ipakubasa sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Narito po ang katanungan, kapatid. Kung ang kahariang ito ay hindi ukol sa mga pansamantalang bagay ng sanlibutan ito, ang Panginoon ay hindi tumatahan sa mga bagay na gawa ng mga kamay, saan po ito manggagaling? At ano ang pangalan ng kaharian na pinanggagalingan ng kanyang Ebanghelyo?
kapatid, naging maliwanag na sa talakayan kanina na sinabi ng ating kapatid na yung pangalan ng kaharian na panggagalingan ng mabuting balita. So, bigyang linaw na lang natin yung isang bagay na alam nung nagtatanong na ang kaharian ay hindi naman ukol sa mga pansamantalang bagay ng sanlibutan. Ano ba kasi itong kaharian na to? Ganito yung kapatid eh. Ito ba'y temporary? Ito ba yung mga bagay na nakikita naman sa mundo? Bakit may tanong kung saan ito manggagaling? Ano ba itong kaharian na tinutukoy dito? Kung ang propesiya ang ating pagbabasihan. Kapatid na James, pakibigay nga yung propesiya na nagsasabi kung saan manggagaling ang kaharian ito. Opo. At sinabi po sa Isaiah chapter 11 verse 12, at siya maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa. So, hindi lang po bansang Pilipinas, sa mga bansa po, no? At titipunin niya ang lahat ng mga tapon ng Israel. Ibig sabihin po, ang Panginoon po ang nagtitipon niya, hindi po ang tao, at ang lalong-lalong hindi po sa mga sanlibutan. So, at pipisanin ng nangalat ng Juda, ibig sabihin po, pinisan po niya ng Espiritu, no? Mula sa 4 na sulok ng lupa, which is the north, south, and west. Diba? Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, wala pong kaharian mananatili na gawa ng kamay. So kaya yung kaharian na minagaling ng Panginoon Diyos na hindi lilipas, inilagay sa paniniwala yung kaharian ipinaghanda sa langit na hindi magigiba dahil nahayag na po ang kanyang kabutihan. Nung isubo niya yung kanyang bugtong na anak nang buhayin niya sa 3 araw. Kaya lahat ng maniniwala at saksi sa pagkabuhay ng magulit nagpapatotoo, tayo po yung kaharian ipinaghanda sa langit na hindi magigiba. Amen. Lahat ng mga temporary na nakikita natin, mawawala na po ng value yan. Maliwanag po ba? Na kaya yung kaharian hindi magigiba na ipinaghanda sa langit, sa paniniwala po eh. Kaya po yung bugtong na anak, taga-langit. Dahil espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Walang makakarating na temporary sa langit. Malulusaw po dito sa sanlibutan yan. Naunawaan po ba natin yung bagong langit at bagong kaharian na tinatahanan ng kanyang katwiran? Tayo ho yung tumutupad na mga tinawag at pinili at ipinaghanda sa langit ng kaharian na hindi magigiba. Dahil mismo yung ating tagapagligtasan, inihain na paniniwalaan natin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya po ang kanyang kabilin-bilinan sa lahat ng mga iniimbitahan tumutupad ng katwiran ng pagkabuhay niya magulit. May mga pahido tayong tinanggap na ibinigay sa atin na ginawa ng ating tagapagligtas na maraming paparito sa pangalan niya na magliligaw sa paniniwala. Ngunit tayong mga tinawag at iniimbitahan at inihanda na walang dungis at kapintasan o kulubot man, inihanda tayo sa paniniwala na hindi na tayo magigiba dahil tayo mga tagalangit. Naunawaan po ba natin? Meron tayong tinanggap na tinahid sa puso natin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli na sinasabi sa atin at ibinibinin sa atin na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man na lilitaw dito at paparito sa pangalan niya na nagliligaw sa paniniwalang espiritual. Maliwanag po ba? Yung kaharian na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Sion, kapatid at kaibigan, ikaw at ako yon. Kaya magagampanan na natin yung tungkulin ngayon. Makapag-move-forward na tayo ngayon. At talagang magpakumbaba na tayo ngayon sa panahon ng kawangasan. Dahil maiksi na lang ang panahong nalalabit. Maliwanag po ba sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo na bilang taong katulad nyo na ginamit niya talagang nagbigay na rin siya ng bilin sa atin na maraming lilitaw sa pangalan niya na magdaraya at magliligaw. Mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat na po tayo sa panahon ng kawakasan at talagang napaka-perfect ditong pagpapahayag sa social media na walang bayad na talagang
talagang malinaw na ipinauunawa na sa atin yung paniniwalaan natin na may aalalahanin tayo habang nandito tayo at naglalakbay sa mundo, na may ginawa siyang kapapalagan at talagang magkakaroon ng paglipol sa panahon ng kawasan sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba? Kaya napakaraming unexpected na mga kalamidad o salot na dumarating. Talagang yan mga tanda na kanyang malapit na pagparito Kaya maging aware tayo. Maging vigilant po tayo sa paniniwalang espiritual, mga kapatid at kaibigan. Ito po yung bilin sa atin na ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahit tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuruan nito ay gayong kayong manahan sa kanya. Manahan tayo dito sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Ito yung katwiran ng ating manunubos sa tagapagligtas. Ingatan natin itong napakinggan natin, at ito po yung naka-written in the Holy Bible. Nakasulat sa banal na kasulatan po yung napakinggan natin lahat ngayon. At naka-written ito, naka-black and white po ito, na pattern na pinagbubulay-bulayan natin at talagang tinatalakay natin. Ang sabi sa ating lahat, ito po, yung ating tagapagligtas na talagang nag-imbita sa atin at talagang kami naman ay nagpapasalamat doon sa mga audience ng Panginoong Kristo na katulad nyo rin kaming audience. Yung mga participants, yung mga followers ng Panginoong Kristo, yung mga believers, yung mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Nagpapasalamat po kami dahil ang Panginoong Kristo na lang, ang Panginoong Kristo lamang po talaga ang magpapatibay at magpapatatag ng ating paniniwala na ipamumuhay natin yung kanyang ginawang sacrifice on the cross. Maliwanag po ba na siya din ang nagbibigay sa atin ng katiyakan sa muli niyang pagparito sa lahat ng kanyang iniimbitahan. Kaya ang sabi, tumutok-tok siya sa pintuan natin, sa ating mga puso. Bukas natin yung puso natin, papasukin natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Nasaksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. At talagang luwalhatiin natin siya para halalan natin siya sa huling yugto ng hininga ng buhay natin. At hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin sa buong hapon at sa mga darating pang mga araw at buwan at mga panahon. Pero nakagagalak dahil talagang ito, yung kanyang layunin, yung kanyang kabutihan na magpakailan-kailan pa man. Naririnig natin sa social media at wala naman tayong ipag-aalala dahil wala naman pong bayan dito, kundi talaga matatalakay din natin dahil alam ko naman na lahat na sino man na katulad kong tao, may mga banal na kasulatan tayo sa ating tahanan. Mababasa din naman natin ito sa ating mga banal na kasulatan. Kaya samahan nyo kami na habang nabubuhay tayo sa lupa, sa ilalim ng silong ng mga langit, dito na natin itiwala yung ating puso at pag-iisip. Magbulay-bulay na tayo araw at gabi upang tayo sumagana sa kaalaman, sa paniniwala, sa pag-asa. Nasa pagparito niya dala-dala niya yung gantimpalang ipagkakaloob niya sa ating bawat isa. Kaya po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Panginoong Kristo, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na itinaganda ng kaharian sa langit na hindi magigibat. Dahil hindi naman po konkreto itong kaharian itinayo niya, na tayo naman itinayo niyang kaharian dahil tayo yung mga followers niya dito. Tayo yung mga participant niya na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Ang iginawa niya ng patibayan na aalalahanin natin. Kaya nagagalak siya ngayon sa kalangitan. Bagamat siya espiritu, hindi natin siya nakikita. Dumalaw na po siya. 1,000 taon na nakalilipas. Ngayon po, inaalala natin yung ginawa niya on the cross. Kaya po, excited tayo na sa pagparito niya, maging siya na nagagalak siya sa muli niyang pagparito dahil meron siyang babalikan na tinawag at pinili niya na nagtatalakayan at nagpupulong yung kanyang kapisanan na inaalala natin yung sacrifice niya on the cross bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Ang sabi po niya sa Revelation chapter 22 verse 7, sabi po ng ating tagapagligtas na humirang at tumawag at tumili sa atin, at narito ako ay madaling pumaparito.
Naunawaan po natin, babalik siya. Amen. So ito yung pagkakahirap sa atin na meron tayong ginugunita at inaalala at pinaniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas. Kaya sinabi niya, narito ako'y madaling pumaparito. Naunawaan po natin Amen. sa lahat ng mga iniimbitahan na nakakarinig ng kanyang tinig. May dala-dala siyang gantimpala sa muli niyang pagparito. Kaya bagamat espiritu siya, hindi natin siya nakikita. Nararamdaman natin yung presensya niya, nararamdaman natin, naunawaan po natin yung sinasabi niya na pinaniniwalaan natin. Kaya sabi niya, madali siyang paparito. Dahil may babalikan siya na may umaalala at naniniwala sa ginawa niya nung siya binuhay na makuli. Siya po ang may dala-dala ng gantimpala o regalong tatanggapin natin. Na sinabi niya sa pagparito niya, kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Naniniwala po kayo ron sa lahat ng mga listeners at participant ng Panginoong Kristo na sasaksihan natin siya na espiritu. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Natunaran natin yung paniniwala ng mga banal na apostol. Sabi niya po rito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan po natin sa talakayin natin, may mga hula tayo ng mga banal na propeta na inaalala at ginugunita at pinagtitibay sa puso't isip natin. Kami po'y nagagalak sa mga listeners, sa mga followers, sa mga participant ng Panginoong Kristo na katulad namin na mga magiging saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na nag-iintay sa muli niyang pagparito na binibigyan tayo ng pagkaunawa at katiyakan sa bilang mga nagbabantay at nag-iintay. Pinatitibay niya, pinatatatag niya yung paniniwala natin sa pag-iintay natin lahat. Naunawaan po natin, kaya nga tayo sumasama sa kapisanan sa pagtatalakayan at pagpupulong Dahil talagang may iniintay tayo, kaya tayo pinagtitibay sa paniniwala ng ating tagapagligtas Kasi sinabi niya, babalik siya Amen po ba tayo ron sa lahat ng mga nakakarinig ng programa ng Panginoong Kristo, ang Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayo, ng Kaharian, hindi magigiba. Amen. Tayo yon, hindi magigiba yung pinaniniwalaan natin dahil ang foundation ng pinaniniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Everlasting Spirit po siya. Kaya tayo naman yung kahariang tinutukoy dito na tinawag at pinili at inihalal na matibay na kaharian na hindi magigiba, hindi magagalaw. Hindi sabihin, kaya hindi magagalaw, walang kapangyarihan sa atin yung mga salot. Kaya hindi magigiba. Dahil kung mahayag yung ating tagapagligtas, mahayag din tayo katulad yan. Magiging espiritu rin tayo May kapangyarihan matubay yung salot. Yung lumilipol sa laman. Unawain po natin mabuti. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon sa pangalan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Ito po ay libre, wala pong bayad dito. Kaya kami naman nagagalak na kung paano pinagtitibay sa puso't isip natin lahat ito. Talagang pinipurified na tayo upang dumating na siya na tayo preparado na pinirepeg niya na tayo na darating siya na inihanda na tayo na walang dumi sa kapintasan sa paniniwala. Automatic na tayo isinilak na sa paniniwalang espiritual na tayo kalarawan na ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Kaya wala na tayong dumi sa kapintasan. Nasa physical tayo, ipinirepeg, ginamit tayo sa physical. Sa pagparito niya, magiging katulad niya tayong espiritu. Kaya walang blemish, walang kulubo. Sang-ayon po ba tayo ron? Napupuhan po ba natin? Naunawaan natin. Kaya kami galak na galak, mga kapatid at kaibigan, na-amaze kami, na-overjoy kami sa talaga pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buong mundo na nangyari po yung kanyang kabutihan at kagandaang loob, na nahayag yung kanyang kabutihan sa pakikibaka, sa pakikipagdigmaan ng kompetisyon, ng paniniwala, na mahayag yung kanyang kabutihan magpakailan-kailan pa man sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya ito po yung super duper ito yung talagang universal computation na siya ang magbibigay at maghahayag ng kabantugan ng kanyang banal na bayan na sariling pag-aari, ang banal na bundok ng Sion,
na hindi magigiba ang paniniwala natin na tayo'y pinaghandaan ng tahanan sa langit. Nag-gets natin, mga kapatid at kaibigan. Kami po'y nagagalak na magpasalamat sa lahat ng mga nakapanood, nakarinig, at talagang maging inspirado tayo, talagang ma-inspire tayo sa napakinggan natin. Talagang dito na lang talaga tayo binigyan ng huling pagkakataon at pag-asa sa paniniwala natin sa ating tunay at isang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ipinakita niya yung tagumpay na kung paano napagtagumpayan niya ang sanlibutan, ang kanyang kaharian na hindi mag-ibay. Ipinakita niya na ang tagumpay natin sa sanlibutan na talagang ma-overcome natin ang lahat ng dumarating na mga trial and persecution dito sa sanlibutan. So maraming pong salamat at kami nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, followers, participant ng Panginoon Kristo at talagang napakadakila, napakadalisay na pagtatalakayan na talagang tayo dinaragdagan ng kaalaman, ng pagkaunawa, ng pag-asa, ng karunungan, ng katalinuhan, ng paglalagat ng paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Kaya kapayapaan po ay sumaating lahat, mga kapatid at kaibigan, bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. So God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection.